And good day once again mga kapatid. For this video, magpupurga po ako ng aking mga pabo na nasa mahigit sa 2 buwan na po ito. Malapit na po ito magta3 buwan. Ayan po sila oh. Ilalapag ko na po sila dito sa baba kasi nagsisikipan na po. At dito po, samahan niyo po ako. Here we go, let's go. Ito po yung ibababa ko mga kapatid. Nasa mga 30 pieces po siguro ito. Ayan. Kapag mailapag na po ito sa baba mga kapatid is marami-rami na tingnan siguro yung aking mga pabo. Ayan po sila ngayon oh. Ayan. Bali ito lang po muna yung nasa baba. Ayan po sila. Padagdag na po yon is maganda na siguro tingnan yung aking pabuhan. So, yung gagamitin ko ngayon mga is worm at saka ano itong isa? Vermix. Ayan. Sobra kasi ito nung nakaraang buwan nung nagpurga po ako sa pangmalahatang pabo dito yung mga malalaki. Sobra po ito. Tapos ito nagdagdag na lang ako ng wormal. Iniba-iba ko kasi ito lang yung nakita kong mura eh. 5 isang piraso nito pag isang box. Pag hindi isang box yung bibilhin, 6 pesos bawat isa. Maging ito rin itong vermix. So magpupurga na po ako. Tingnan natin ito ngayon. Bali sa mga baguhan po na kababayan natin nag-aalaga na po ng pabo, marami po silang tanong is paano daw yung pagpurga ng pabo. Yung ginagawa ko po ngayon is nagpupurga po ako ng mag 3 months old na batang pabo. Papakawalan ko na po ito sa range mga kapatid kasi masikip na po sila. Hindi na po sila kasya lalo na yung nasa bandang kanan. Bandang kaliwa, yung 2 kwarto na yan, puno po talaga sila. Naisip ko na papakawalan na po sila. Para po sa akin, yung karanasan ko po na pinakamagandang edad na papakawalan po sa lupa, kung i-range na po natin, mas maganda po 3 months na po sila. Kung kayang 4 months, okay naman po. Kasi nga, nakita ko kasi na kung mas bata po natin silang papakawalan, is madali lang po silang magkakasakit lalo na pa iba-iba yung panahon. At nakakakain din kasi sila ng kahit ano na lang na makita nila sa ating kulungan. So, ngayon, nagbo-voice over na lang po ako mga kapatid nang sa ganun ay may patawid or masabi ko po sa inyo kung paano po yung aking pamamaraan sa pagpurga ng aking mga pabo. So, nagpupurga po ako mga kapatid mostly 15 to 20 days pinakaunang pagpurga ko po sa aking mga sisiw. Sa panahong yan is gumagamit po ako ng Bastonero Plus. Hindi po ito sponsor ng Bastonero Plus mga kapatid. Bago sinasabi ko lamang po ito sa inyo, nang sa ganun ay makakuha lamang po kayo ng idea kung paano po yung aking ginagawa na pagpurga sa aking mga alagang pabo. Pagkatapos nyan, either 15 or 20 days, sinusunod ko lamang po talaga yung label na nasa pakiti ng Bastonero Plus. Hindi ko po tinatapangan. Kumbaga yung pinaka-dosage niya po doon is yun lamang po yung aking sinusunod. Inuulit ko ito pagkarating ng 30 days ng aking mga sisiw na pabo. Ayan, sa 1 buwan, Bastonero na naman uli. And then, pag 2 buwan na po is pinupurga ko naman sila ng Bastonero Plus pa din. So, mostly na tanong ng iba na na-encounter ko po is paano po ba yung pagpurga ko ng Bastonero Plus? Papakainin po ba yung pabo or hindi? So, powder kasi itong Bastonero Plus mga kapatid na ating ipampurga sa 15, 30 days at 60 days. Alam naman natin na kung hindi po sila kakain ng tuyong feeds, hindi po sila masyadong iinom talaga ng tubig. Reality po yan. So dito sa akin, kung magtatanong kayo kung pinapakain ko po ba
tuwing nagpupurga po ako sa mga sisiw. Yes, pinapakain ko po sila mga kapatid para ganun. Total, kapag kakain po sila ng feeds, is napakalakas po nilang uminom ng tubig. Para sa akin po is, ayun, talagang na-absorb po ng feeds na kanilang kinain yung kanilang iinumin. Iwan ko lang sa iba kung ano po yung kanilang paraan, pero dito sa akin, paglagay ko ng feeds, lalagyan ko yung kanilang inumin na may halo na pong pampurga. Hindi ko po ini-skip yung pagpapakain sa kanila. Ang dito na lang po sa pang 90 days, di ba? 15 yung unang pagpurga. Tapos pangalawa is yun pong 30 days. And then 60 days. Pagkatapos kasi niyan mga kapatid, mostly na ginagawa ko is monthly na po akong nagpupurga sa aking mga alagang pabo. Pagdating po ng 90 days o pangatlong buwan na po nila mga kapatid, kagaya ng ginagawa ko po ngayon, is yan po ay ini-skip ko po yung pagkain nila. Mostly ginagawa ko po ito mga kapatid kung hindi lang maulan, pinupurga ko muna sila bago ko po ilapag sa lupa. Yan po yung aking ginagawa. So, kung magtatanong kayo, ini-skip ko ba po ba yung pagpapakain sa kanila? Yes. Sa ganyang edad na po, pag 3 months na po talaga, kagaya niyan, hindi ko yan pinakain kaninang umaga. Kita nyo naman dyan, may oras na po niyan na nakalagay dyan sa baba. Iwan ko lang kung nakikita nyo po. So, bandang alas 9 na po talaga yan ng umaga. Hindi pa po yan sila nakakain. So, pinurga ko po. Tapos, ayan, rikta ng pakawalan sa ground. Ayan, sana po nakabigay ito ng counting information sa inyo mga kapatid. Ganyan po yung aking ginagawa. And then, kung hindi lang ako masyadong busy, monthly ko na po talaga yung ginagawa na pagpurga sa kanila. Kung tag-ulan, is, ayan, tablet pa rin yung aking pinapainom sa kanila. Pero kung minsan, sobrang busy po ako, ang ginagawa ko na lang is pinapakain ko sila ng tuyong feeds. Tapos, powder rin yung aking pinupurga sa kanila. Kagaya ng Pedro, minsan, Bastonero Plus, yung aking pong pinupurga pa rin sa mga malalaki. Para mas malakas lang po silang uminom ng tubig na may halong pampurga. Yun nga, yung ginagawa ko is, for example, sa umaga, tuyong feeds po yung aking ipapakain para mas malakas po silang uminom ng tubig. Hindi po masyadong busog, kumbaga papakainin ko lang ng counting feeds. Nang sa ganun ay iwan ko lang kung ano po ang sa tingin nyo po. Ito lang kasi yung napasok sa aking isip na once kasi pag tuyong feeds po yung ating pinakain sa kanila is malakas po silang uminom ng tubig. Kasi dito sa akin mga kapatid, mostly napakain ko po kasi dito sa mga malalaking pabo ko na po is wheat feeding po. Yung wheat feeding po na tinatawag ko po na pangmalahatang pagkain. Basa po yan. Kasi nga pinagsama-sama, pinaghalo-halo ko po yung patapon na gulay, patapon na prutas, bagaso, tapos sinitimplahan ko na lamang po ng molasses. Ayan po yung aking pagkain sa kanila. Pag yan po yung aking ipinapakain sa kanila mga kapatid, hindi po nila masyadong tinitingnan o pinapansin yung tubig. Kahit mainit pa po kasi nga, ayun, basa na po kasi yung kanilang pagkain. Kahit nga yung tawag dito, Vitamin Pro na vitamins mga kapatid, nakabili rin kasi ako. Nanghihinayang ako pag ihahalo ko sa kanilang painuman. Kasi, ayun, napakaliit lang po yung nababawas pag maglagay po ako sa kanilang painuman. So, mostly, na ginagawa ko rin, yung Vitamin Pro, 1 kilo kasi yung nabili ko, ipinanghahalo ko na rin sa kanilang pagkain. Nasa ganun ay hindi po ako manghinayang kasi yung kanilang pagkain totally nauubos po talaga nila mga kapatid. So, ibig sabihin nun, walang nasayang sa vitamins kasi, ayun nga, hinahalo ko sa kanilang pagkain po talaga. So, yan po yung aking pamamaraan dito sa aking pabuhan mga kapatid pagdating po sa pagpurga. At pagdating naman po sa mga breeder na po, ito, ibibigay ko na rin sa inyo yung karagdagang impormasyon ko po. Di ba sinasabi ko sa inyo is monthly po ako nagpupurga.
Ayan, totoo po yan. Pagdating naman sa mga breeder, monthly ko po yan ginagawa. Sa mga lalaki, pwede po yan sa lalaki na monthly po silang purgahin. Kaya lang sa babae is hindi ko po yan ginagawa. Sa mga babae po, saka ko lamang po sila pinupurga is pagkatapos po nilang maglimlim. Kung pinapalimlim ko. Pero pag hindi naman sila naglilimlim, hindi ko po pinapalimlim kasi nga mayroon akong incubator. Ang ginagawa ko naman po is pagkatapos po nilang matapos sa kanilang clock, kasi malalaman naman natin na tapos na po silang mag-itlog, is magsisimula na po yung maglimlim. So pag nakita ko po na gano'n na po, doon po ako nag-a-apply ng pagpurga, tapos pinapaliguan, and then pinapakain ng isang pirasong buto ng ahos o sibuyas, bawang. Ayan, pinapakain ko po ng isang pirasong buto ng bawang o ahos sa Bisaya. Ayan po yung aking ginagawa. Bali sa ngayon mga kapatid, ayan, naipalabas ko na po yung laman sa 4 na brooder na yan. Ayun, hindi ko pa yun papalabasin. Siguro ilalagay ko sila dito, hahatiin ko nang sa gadon ay yung kanilang pakainan ay hindi po talaga nila maiiputan. Kasi sa ganyang paraan mga kapatid, ayan, papakita ko lang sa inyo bilang mapagkunan nyo rin ang idea. Sa ganito kasing paraan mga kapatid, yung pakainan nila, yan o, nalalagyan po yan ng dumi. So sa riktang pagkasabi, madali po silang magkakasakit pag parati pong ganyan. Ang kulungan kasing ito mga kapatid is dito sila aapak, dito sila dudumin, nalalaglag sa ilalim yung kanilang pinakadumi, and then yung kanilang pakainan hindi po nila naiiputan. Yan. So napakalaking bagay po yan pagdating po sa pagpapabo mga kapatid, na makuha nyo po yung idea na yan. Kasi nga ang pinaka-problema talaga sa mga pabo is hindi naman yung bulotong, yung ano pang iba dyan, kundi yun pong magkaroon po sila ng sakit. Talagang pinakamahirap po yung tinatamaan yung kanilang atay o yung kanilang mga lamang loob. Yan po talaga yung pinaka-problema sa pabo. So mangyayari dito ngayon is yung nandyan, yung ilang na lang may laman dyan, yung dalawa, yan, tapos yan. So ipo-pull out ko na yan, ilalagay ko na yan doon sa kabila na kinunan ko ng mga pabo kanina na pinakawalan. Maging ito rin kasi marami sila eh. Ayan. So sa susunod na linggo papakawalan ko na rin ito. So ito po yung aking ililipat. Ayan po sila. So baka mayroon po naghahanap dito, napakawalan ko na. Naalis ko na po yung laman dyan. Ito dito. Ayan, ito ililipat ko na rin ito. Ayan po yung ating kulungan na yan. Ayan po yung update natin. Ayan po mga kapatid, nakapagpurga po ako ng ilang pirasong pabo sa ngayon. And then, ang kagandahan yan was nailapag na po yan natin dito sa ating ground. Ilang tulog na lang yan o ilang buwan, pwede natin yung pakinabangan. Pwede na yung katayin, ibinta ng mas mahal ng konti. So masaya po ako ngayon mga kapatid dahil unti-unti na pong dumadami dito sa range yung mga pabo na gumagala. Hanggang dito na lang mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan, ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.